Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos niyong panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo no, sa aking YouTube channel. At sana matapos niyong panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Isa sa nagiging usapan ngayon among government employees, sa mga empleyado ng gobyerno, partikular yung ating mga guro, tungkol dito sa inilabas na memorandum circular ng civil service tungkol sa dress code na dapat i-observe ng lahat ng kawani ng gobyerno. Although nakikita natin yung adhikain ng civil service to promote our culture as well as the ASEAN culture, pero nagkakaroon ng reaksyon dito yung ating mga guro. Hindi sa ayaw sumunod ng ating mga guro, kaya lang sa setup ng workplace ng ating mga guro, hindi siya komportableng suotin at maaring makaapekto sa kanilang pagtuturo. Magic, nagkaroon tayo ng bagong outfit, meron lang tayong modification dun sa naunang vlog ni Sir Bong tungkol sa topic na ito, sa direktiba ng civil service, inaatasan ang lahat ng empleyado, lahat ng government employee na magsuot ng ASEAN attire tuwing unang Lunes ng buwan, first Monday of the month, at Filipiniana attire naman tuwing ikalawa, ikaapat, yun ang ibig nating sabihin. Ito na yung magiging regular na uniform ng ating mga empleyado ng gobyerno, kasama yung lahat ng personnel ng DepEd at kasama yung ating mga guro sa itinakdang araw na binanggit natin kanina, kasama dyan si Sir Bong. At sabi sa Memorandum Circular ng Civil Service, yung mga natitirang araw, ito naman yung uniform na prescribed ng ahensya or prescribed ng DepEd para sa ating mga empleyado ng DepEd. Kasi by now, merong 4 na klase ng uniform yung ating mga guro na prescribed ng DepEd. Alam niyo, matagal ng practice ng DepEd na yung uniform ng ating mga guro ay talagang design ng ating ahensya or design ng DepEd. Sa direktibang ito ng civil service, nagkakaroon tayo ng reaksyon. Kasi nga, gaya ng sinasabi natin, yung ASEAN attire na pang Monday at kahit ako ay sumasang-ayon sa ating mga guro na hindi siya magiging komportable para sa ating mga guro dahil hindi naman air-conditioned room yung mga classrooms at even yung mga quarters ng ating mga guro sa paaralan. Alam nyo, sa kapal ng fabric ng mga ASEAN outfit, talagang magiging mainit ito para sa ating mga guro kapag isinuot nila itong mga ASEAN attires. Alam nyo, lalo na kung panahon na mataas ang heat index, talagang hindi matatagalan ng ating mga guro yung mga ganitong uniform sa paggampan ng kanilang mga classroom duties. Alam nyo, sa experience natin, sa experience ng mga guro sa paaralan, kapag mataas ang heat index, hinahayaan na lang natin yung ating mga guro na magsuot ng mga komportableng damit na panlaban nila sa heat index. At alam nyo, even yung pang Tuesday na Filipiniana uniform na prescribed ng civil service, ganun din, hindi rin ito magiging komportable sa ating mga guro. Hindi rin magiging komportable yung ating mga guro kapag ito ang isinuot nila sa kanilang pagtuturo sa klase. Kasi nga, dahil iba ang epekto ng heat index sa classrooms. Kaya sana sa direktibang ito ng civil service, spare na lang yung ating mga guro sa pagsusuot ng ganitong uniform sa kanilang workplace. At yun na lamang mga non-teaching personnel, principals at mga head teachers ang
mag-comply sa ASEAN at Filipiniana uniforms tuwing Lunes at Martes. At tingin ko mauunawaan ito ng civil service. Pero kung may mga official gathering ang ating mga guro or kapag sila ay dumadalo sa mga official activities ng DepEd na tatapat ng Monday or Tuesday, siguro sa ganitong sitwasyon, pwede natin i-require yung mga guro natin na magsuot ng ASEAN or Filipiniana attire. Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, meron pa tayong 6 na buwan as preparation para mag-comply sa direktiba ng civil service. Meron ba kayong natutunan sa ating topic ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.